Magandang gabi po muli sa ating lahat. Araw po ng Thursday, September 11, 2025. At welcome po sa ating crossover online moments devotion na ginaganap po kada Monday hanggang Saturday, 7 o'clock po ng gabi. So samahan niyo po ako sa ating pagninilay-nilay ng kanyang salita. Ang ating pong topic sa ngayon ay worship in solitude na makatatagpuan po sa Mark chapter 1 verse 35. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you so much for the gift of your presence tonight. Thank you that you are always with us, never leaving us nor forsake us. Open our hearts, open our minds, Father, that we can grasp the core of your message. Thank you, Lord, for the receptivity of your word. We give you all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Praise the Lord. So tayo po ay dadako sa Mark 1 verse 35. I'm reading in the ERV version or the easy to read version. Sabi dito, the next morning, Jesus woke up very early. He left the house while it was still dark and went to a place where he could be alone and pray. Sa Tagalog po, sa magandang balita, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Dito po, ito po ay nagdidiin na bigyan po natin ng pansin or priority ang ating panalangin. Ang prayer in solitude po, ibig sabihin, nananalangin kang mag-isa mo na katulad ng ating Panginoong Hesus na siya po ay nanalangin, bumangon po ng maagang maaga at pumunta sa isang lugar na kung saan po siya lang po ay mag-isa, wala siyang kasama at walang mag-iistorbo. No distraction at all, siya lamang po upang siya po ay makiniig at makapakinig, makipag-usap ng masinsinan sa ating Diyos Ama. Praise God. Jesus is our best example here. Amen po. At ang prayer of solitude po, prayer in solitude, ito po ay bago tayo sumabak, kailangan po ay manalangin tayo sa ating Diyos na buhay. Amen po. Bago tayo sumabak, humarap sa ating paligid at harapin ang mga hamon sa buhay. We need this prayer, our quiet time. Ito po tinatawag na quiet time, na kung saan we are seeking quiet, private time with God for effectiveness of our ministry, para hindi po tayo ma-burn out, to avoid burnout, and to receive wisdom, strength, and clarity of all the instructions na sasabihin ng Diyos sa atin. At tayo, pagka tayo po ay nakikinig sa ating Diyos na buhay, bago sa lahat ng ating mga gagawin, nagkakaroon po tayo ng lakas, spiritual strength. Hallelujah. Praise God. Ito po ay tinatawag na quiet time nga na sinasabi ko sa inyo, at ito po sa Mark 1 verse 35. In here, we can see the gesture of Jesus. Yung ginawa nga ni Jesus na siya po ay nakiniig sa ating Diyos na buhay ng maagang maaga na siya lang pong mag-isa. It is very in the morning, while still dark, Jesus got up, left the house, and went to a solitary place where he prayed. Pangalawa po, ang context nito ay pagkatapos na nagturo si Jesus at yung nagkaroon ng healing sa crowd. He was surrounded by crowd. Pagkatapos nun, siya po ay nanalangin ulit kay Jesus, ay kay Lord, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po. At pangatlo, the importance and value or the significance of this scripture ay yung priority of prayer, na kahit siya po ay hinihilingan ng mga tao na magturo, mag-minister ng healing, hindi po niya kinakaligtaan na makipag-usap mismo sa ating Diyos na Ama, Diyos Ama. Siya po ay nanalangin, i-prioritize niya ang panalangin. Bakit kaya? Kasi dito niya nakukuha yung power, dito niya nakikita yung wisdom, dito niya nakikita yung instruction ng ating Diyos Ama para po maging effective ang pagmi-minister niya sa crowd. Amen po. At ito po, dito rin, the significance here is the intimacy with God. Have a personal, intimate, private relationship with the Father. Praise God. And magkaroon din po tayo dito ng personal devotion. And sabi nga, we have to intentionally do it. Amen po. Intentionally do it. Sadyain po natin. Amen po. And whether you feel it or not, nararamdaman mo man o hindi, parang hindi mo feel na mag-pray ka in solitude, do it anyway. Kasi hindi ka malulugi dito. Ito ay napakahalaga, lalo na po sa mga nagmi-minister.
At kahit sa mga pupunta ka sa mga trabaho mo, sa eskwelahan, kahit saan man, ito ang pinaka-best na gawin po natin. Unahin natin ang pakikipagniig sa ating Diyos na buhay. We should have that prayer in solitude. Prayer with God alone. Praise God. Sa Mark 1:35, for my conclusion, Mark 1:35 is a call. Panalangin para sa lahat na magkaroon tayo ng masidhi, intimate, intentional prayer life in solitude. Because this is our strength, this is the effectiveness in our ministries and effective living and following and imitating our Lord as our model of solitude in prayer. Praise God. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Pinapalalahanan mo kami na i-prioritize namin ay yung aming intimate relationship with you. Dahil sa iyo lamang, Panginoon, kami nakakahugot ng lakas. Sa iyo lamang kami, Panginoon, nagkakaroon ng success sa lahat ng bagay na aming ginagawa. Kahit sa mga hamon ng buhay na nahaharap namin, ikaw po ang aming tanging solusyon. Kung kami lang po, Panginoon, ay magkaroon ng priority na ikaw ay aming kausapin before anything else. Salamat po, O Diyos, sa iyong paalala that we must have that intentional, intimate relationship with you. Lord God, sa gabing ito, muli kami po ay nagpapasalamat sa lahat mga nakinig. Nawa, Panginoon, ay aming may sagawa ang iyong pagiging model, Panginoon, na solitude in prayer. Father, we thank you so much. We give you all the praise in Jesus' name. We pray. Amen and amen. So, Ate Evelyn, nagpapasalamat po muli sa pagsama nyo sa pakikinig ng kanyang salita sa ating crossover online devotion. Thank you for joining us tonight. God bless us all. Have your crossover now. Bye-bye po.